Mga kaibigan, handa na ba kayong pasukin ang isang mundo kung saan ang simpleng sipol ay maaaring magdala ng kilabot sa inyong mga puso? Sa isang kaarawan sa Quezon City, may mga tunog na hindi dapat pansinin, mga aninong hindi dapat tingnan. Ngayon saksihan natin ang kwento ni Alexa, isang batang babae na ang inosenteng kasiyahan ay mababahiran ng misteryo at takot. Huwag na huwag ninyong bibitawan ang inyong mega gadget dahil ang bawat sipol at anino ay maaring magdala sa atin sa isang hindi inaasahang paglalakbay sa dilim. Sa isang masayang bahay sa Quezon City, puno ng kulay at saya ang hardin dahil sa ika-8 kaarawan ni Alexa. Mga bata nagtatalunan sa inflatable bouncy castle, pawisang tumatawa habang ang mga magulang busy sa pag-aayos ng handaan. Lobot banderitas naglipa na sa paligid, nagdagdag kulay sa espesyal na araw. Sa gitna ng kaguluhan at kasiyahan, isang mahinang sipol ang umalingaw-ngaw mula sa kalapit na bakanteng lote. Si Alexa, suot ang koronang papel at reyna ng araw na iyon, sandaling natigilan at napalingon sa pinanggalingan ng sipol. Pero parang bula itong agad niyang pinakawalan sa isip at bumalik sa paglalaro kasama ang mga kaibigan. Habang tumatagal sa ilalim ng tirik na araw, kung minsan ay maririnig ang sipol, pero nalulunod ito sa ingay ng party. Ang mga bata, walang kaalam-alam, ay nagpatuloy sa kanilang masasayang laro, habang ang mga magulang nagtatawanan at nagkukwentuhan sa gilid. Nang magkaroon ng sandaling katahimikan, nang ang mga bata ay huminto para magpahinga, muling umalingaw-ngaw ang sipol. Ngayon, mas malinaw at may kakaibang himig na mahirap ipaliwanag. Muling napatingin si Alexa sa direksyon ng bakanteng lote. Ang kanyang mga mata ay naghanap pero wala siyang nakita kundi ang mga dahong hinahampas ng hangin. Sa isang sulok ng kalye, sa maliit na gwardya, si Mang Renato, isang matandang lalaki na mukhang pagod na sa buhay, nagbabahagi ng nakakapangilabot na kwento sa mga kapwa gwardya. Ang kanyang mukha ay kulubot at ang mga matay tila ba naglalaman ng libu-libong hindi masasayang alaala. Nanginginig ang boses ni Mang Renato habang ikinukwento ang nilalang na may mahahabang kuko at matatalim na mata na kanyang nasilayan sa isang madilim na pasilyo ng ospital sa Maynila noong undas. Ang mga gwardya, tahimik na nakikinig. Ang iba'y nagtataasan ng balahibo, may halong pagdududa at takot sa kanilang mga mata. Sa kanyang huling gabi, si Mang Renato ay binawian ng buhay dahil sa bangungot. Ang kanyang mga mata nanlilisik at ang huling salita niyang binigkas ay isang babala na tumimo sa isip ng lahat. Huwag ninyong pansinin ang mga hindi pangkaraniwan, lalo na ang mga sipol at anino kung nais ninyong mabuhay. Ang mga babalang iyon ni Mang Renato, magiging susi kaya sa mga kakaibang pangyayaring susunod? Ang sipol na iyon, may kinalaman kaya sa hindi maipaliwanag na misteryo na bumabalot sa kanilang lugar? Ang mga sagot, naghihintay sa mga susunod na kabanata ng kwento. Sa loob ng bahay, nagkalat ang mumo ng pizza sa sahig habang ang mga bata ay nagtatawanan at naglalaro ng video games. Ang mga magulang, pagod na pagod, ay nagpapahinga na sa sala. May mga natutulog pa nga. Si Alexa, nakaupo sa sahig kasama ang kanyang mga kaibigan, ay biglang napahinto at napatingin sa bintana nang may makitang anino na tila ba nakatitig sa kanila. Malaki at maitim ang anino, at kahit pa may liwanag ng araw, ito'y tila ba lumulutang sa ere. Guys, may nakikita ba kayo sa bintana? Tanong ni Alexa kina Carlo at Sofia. Tumawa lang ang dalawa. Alexa, imagination mo lang yan, sabi nila. Naguguluhan at bahagyang natakot si Alexa pero pinilit niyang ibalik ang atensyon sa kanilang laro. Pero sa isang sulok ng kanyang isipan, hindi niya mapigilang magtanong kung ano nga ba talaga yung nakita niya. Habang masaya ang lahat sa paglalaro, ang hindi kilalang nilalang mula sa bakanteng lote
ay unti-unting lumapit sa bouncy castle. Biglang naramdaman ang lamig ng hangin at ang langit ay tila nagdilim. Si Alexa, na may kutob na may mali, ay napatingin sa labas at nakita ang kaguluhan ng kanyang mga kaibigan. Ang nilalang, isang anino na may kakayahang magdulot ng takot, ay nandoon na. Naalala ni Alexa ang babala ni Mang Renato. Sa takot, dali-dali niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tinakpan ang kanyang mga tainga. Ang mga sigaw ng kanyang mga kaibigan ay unti-unting nawala, tila ba lumulubog sa malalim na dagat ng katahimikan. Ngunit sa isang sandali ng kahinaan, dala ng kuryosidad, binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang sumalubong sa kanya ay ang kakilakilabot na anyo ng nilalang, mga matang walang laman at ngiting nakakatakot. Sa sobrang takot, sinaktan ni Alexa ang kanyang sarili sa mata, isang desperadong hakbang para hindi na muling makakita. Ang tanong na bumabagabag kay Alexa ay hindi pa rin nasasagot. Ano ang tunay na anyo ng kasamaan na nagtatago sa dilim? At habang lumilipas ang oras, paano niya haharapin ang katotohanan ito? Abangan ang susunod na kabanata ng kanyang buhay na puno ng misteryo at takot. Sa loob ng isang silid na pinalamutian ng puting kurtina at napapaligiran ng iba't ibang aparato, naroon si Alexa na ngayon ay hindi na bata kundi isang dalaga na. Sa tabi niya, si Dr. Isabela, isang eksperto sa komunikasyon, ay matiyagang nagtuturo sa kanya ng mga bagong paraan upang makipag-ugnayan sa iba kahit pa may kapansanan. "Kaya mo yan, Alexa," mahinahong sabi ni Dr. Isabela habang tinutulungan siyang bumuo ng mga salita. Sa mga gabay ni Dr. Isabela, unti-unting natutunan ni Alexa na harapin ang mapait na katotohanan na wala na ang kanyang mga kaibigan mula sa kanyang kaarawan. Ang misteryosong nilalang na sumira sa kanilang kasiyahan ay hindi na muling namataan. "Hindi mo kasalanan ang nangyari," paulit-ulit na sinasabi ni Dr. Isabela habang hinahaplos ang kanyang kamay. Nang isagawa ang isang operasyon, bahagyang naibalik ang ilang pandama ni Alexa. Bawat maliit na pag-unlad ay tila isang malaking hakbang patungo sa liwanag mula sa dilim ng kanyang nakaraan. Sa bawat araw, may bago siyang natutuklasan at sa bawat natutuklasan, may bagong pag-asa na sumisibol sa kanyang puso. Ngunit ang nakaraan ay hindi madaling takasan. Ano kaya ang mangyayari kapag muling hinarap ni Alexa ang bahay na kanilang iniwan sa Quezon City? Anong mga alaala ang magbabalik sa kanya? Sa pagbabalik ni Alexa sa kanilang lumang tahanan sa Quezon City, sinalubong siya ng kapal ng alikabok at mga alaalang naiwan. Ang dating masiglang hardin ay tahimik na, at ang mga lobo at banderitas na minsang nagdala ng kulay sa lugar ay matagal nang naglaho. Habang dahan-dahang naglalakad si Alexa sa hardin, isang pamilyar na sipol ang kanyang narinig. Ang sipol na nagdala ng takot sa kanyang puso nung siya'y bata pa. Ang sipol na yon ay tila nagmumula sa kung saan-saan. Hindi niya matukoy kung saan eksakto. Sa takot, napapikit na lang si Alexa na alala ang mga babala ng nakaraan. Ang sipol na yon ang misteryosong nilalang at ang mga pangyayaring hindi maipaliwanag, lahat ng ito ay bumalik sa kanyang isipan. Ang kwento ni Alexa ay nagtatapos sa isang mapait na paalala na tila ba isang bulong sa hangin. Kapag narinig mo ang sipol na iyon o nakakita ka ng anumang hindi pangkaraniwan, ipikit mo ang iyong mga mata at takpan mo ang iyong mga tainga. Ito lang ang paraan para makaligtas ka sa kasama ang nagtatago sa dilim. Ano kaya ang mangyayari kung ang sipol na iyon ay muling marinig? Anong kadiliman ang nag-aabang sa mga matatapang na magtangkang harapin ito? Sa huli,
Natutunan ni Alexa na may mga bagay na mas mabuting hindi na lang hinaharap. Ang mga sipol at anino ng nakaraan ay maaaring magdala ng dilim sa kasalukuyan. Maraming salamat, mga ka-creepy Pinoy Stories, sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At tandaan, sa bawat sulok ng inyong kwarto, baka may nag-aabang na kwento. Kaya mag-ingat at baka sa susunod, ikaw na ang bida sa aming munting kahindik-hindik na istorya. Paalam at magkita-kita tayo sa dilim.